Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Katapusan na ni Kuting uminit na ang mga kaganapan sa palasyo. Ang mga AFP at men in uniform ay nagpulong-pulong na. May malaking desisyon na umanong nakaabang. Hindi na mapipigilan ang pagguho ng kanilang kampo. Itong siguting ng Norte ay talagang nangangamba na matapos ang kanilang kapangyarihan. Ang matataas na opisyal nagsasalita na sa likod ng kamera. Ang Pilipinas ay nabigla sa mga lihim na pagpupulong ng mga kinauukulan. May mga sinyales na may malaking pagbabago na magkaganap sa mga dating mga kakampihan, nagsisiwalat ng mga sekreto. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi na rin mapipigilan ang men in uniform na talagang papatalsikin itong sikuting ng Norte. Ang mga men in uniform ay nagkakaisa para sa kapakanan ng bayan. Matindi ang pagyanig sa politika ang posibleng mangyayari. Parami ng parami ang umaalma at humihingi ng pananagutan. Sa wakas, si Kuting ay matatapos na raw sa lakas ng pagkakaisa ng mga AFP at men in uniform. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niyo natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Government, no? Hindi naman kasi lahat masama, merong matitino eh. Frontiering officials of government, let me remind you, you cannot just use that authority and power to frighten the Filipino people, to suppress or oppress the Filipino people, to silence the Filipino people, because that power, that authority came from us. Bongbong Marcos, you are the president because we voted for you. We put you there. Sa Constitution kasi natin, in spirit, what the people can do, we can undo. Kaya if we put you there, we can remove you anytime if we wanted to. Remember that. No? Even in Daysara, if we put in Daysara, anytime we can remove her. If again, ganun din ang mangyayari. Anyone, ilagay niyo. Lagay niyo si Cayetano, ilagay niyo si anyone. Basta pagka merong palpak dyan, it is the right of the Filipino people, the right of the sovereign Filipino people who came, where the power, all the authority came from. Tayo yung bukal. Previous vlogs, no? Like, share, subscribe. Yung bukal ng kapangyarihan, hindi galing sa presidente na nag-appoint ng NBI, nag-appoint ng Chief of Staff, ng Chief PNP, nagdadanggel ng pera kung kani-kanino, pati Congress, no. Hindi galing sa inyo. Yung bukal, galing sa taong bayan. The power itself came from the Filipino people. You wouldn't enjoy the power of the President, the power of the Vice President, the power of the Congress and Senate, the power of the Supreme Court. It all came from the Filipino people. Yung bukal ng kapangyarihan, lumabas, lumiligwak, galing sa taong bayan. All 120 million Filipinos, estimated. 120 million Filipinos. And it is us who has that power, and it never left us. It's always there. Kasi yung bukal, pagka yung hindi natutuyo ang bukal, galing doon lagi, lumalabas yung kapangyarihan galing sa atin. Kaya kayo sa gobyerno, let me remind you, na yung kapangyarihan ninyo ngayon, na tinatamasa, ine-enjoy at inaabuso laban sa taong bayan, ay hindi ubra. Kasi kakainin lang namin kayo, pipitikin lang namin kayo. Either the Filipino people decide to go out there in the streets unarmed, armed. Either we come out with a civil war or we come out with a secession. Nasa taong bayan yon. Bakit namin ibibigay sa inyo? Bakit namin sasabihin sa inyo? Gusto nyo sabihin namin para masinda kayo? The power came
the power comes from the Filipino people. Tandaan nyo yun, huwag nyo kakalimutan yun. If you are a four-star general, whether police ka o AFP ka, if you are a colonel, if you are a major, captain, lieutenant, a soldier, lahat ng power ninyong ini-enjoy, sweldo, uniform, pagkain, pabahay, lahat yan galing sa taong bayan. The reason for the armed forces to defend the sovereignty, the territory of the Republic of the Philippines is there because of the Filipino people. Kung taong bayan, sino didependahan nyo? And the power of the police to run after criminals is there because gusto nyong protektahan ang taong bayan from criminality et al. The power of Congress to dispense with yung pan mag-allocate ng budget, gumagawa, the power of the purse came from the Filipino people. Kaya kung ayaw namin, tarantado kayo, ba't nyo kami nanakawan? Bakit kayo kung ano-anong ginagawa ninyo? Kung ayaw namin baguhin yung konstitusyon, not now, not with you guys, anong gagawin nyo? Pipilit nyo? The power of the Senate, ganun din. To make these laws. The power to impeach came from the Filipino people. Huwag nyo binababoy. Binababoy nyo. The power of the Supreme Court to decide on cases, in-appoint namin sa inyo para hindi tayo labo-labo. Imagine 120 million Filipinos sa may kanya-kanyang opinion yan. Hindi. Gusto na lang namin i-focus yung power sa inyo para nagkasundo mga Pilipino, Supreme Court ang final arbiter pagka nagdating sa batas. Pagka mag-interpret ng mga batas-batas na yan, kung may question, Supreme Court, final arbiter. Nagkasundo-sundo Pilipino. But the Filipino people, once na makita yung abuse of power na Supreme Court, we can take that away from you guys. We can take it away. All we have to do is to stop believing in you. And when we start not believing in you, lahat kayo sa gobyerno, executive, judiciary, legislative, malilintikan kayo sa taong bayan. So, wag kayong mangangahas na yung power ng gobyerno ay napakalakas. Ganito lang yan. Langgam lang kayong tatapakan ng taong bayan. Kaya wag nyo kaming tinatakot. Ha? Wag nyo kaming tinatakot. Kanina may nakausap ako, tinawagan ako. And then, miss ko yung call, then return ko yung call. No? Kasi naka-silent mode yung aking yung cellphone dahil tumatawag kasi. Sorry. Pagka may mga tumatawag, di ko nasasagot. Daming tumatawag dahil nagme-message, puno-puno na yung message box. Iba nga, 1 taon na, hindi ko pa nababase. Kaya pasensya mo na. Yung dati kong commander sa Scout Ranger, tumawag. Si General Blando. General Blando, gulat nga ako he's 91 already. Alive and kicking, sabi nga nun. Medyo lang sa paghinga kasi kakayo kasi yan nung nasiservisyo pa. But he's doing well. Kamustahan kami, kwentuhan, pinag-usapan namin ng Pilipinas. Pinag-usapan namin ng Pilipinas. From one revolutionary to another, no? At sinabi lang niya, shoutout sir sa inyo shoutout sir. Kasi nanonood siya sa Pinoy Survivor. He is a silent follower ng Pinoy Survivor mga vlogs. No? Magandang gabi sa inyo, sir. Maraming salamat at you inspired me. No? Maraming salamat. At ang mga musang, sa totoo lang, yun nga, pinag-usapan na namin, wala, marami ng galit maraming galit. Kaya nga, Republic of the Philippines, mga government officials, maghunos dili kayo. Matter of time na lang to, tutumba kayo. Yung, kumbaga matatapos yung ninyo, yung political career ninyo, your service to the country will end. You know why? Because pinapakita niyo yung abuso ninyo sa binigay namin, pinahiram namin power sa inyo.
pinakita ninyo yung abuso at wala na kaming tiwala sa inyo. Yung bukal sa amin galing. Kung kayo, ang alam ninyong power A, B, C, D, E, kami from A to Z, ulit-ulit pa yon, A prime to Z prime, A double prime to Z prime, ulit-ulit pa yon, and you haven't imagined what we can do as a people. Our power is beyond na yung maisip ninyo eh. Ano kami, the moment we lose our trust in you, our faith in you, and the moment we withdraw our support in you, not only in the mga politiko, yung mga leaders, no? But also in the system itself. Delikado yon. When the people withdraw their support from the Philippine government, from Philippine laws, you have a constitutional crisis. You do not want that to happen. Because, wag nyo kami tatakutin. Nasabi na sa inyo, mga PI kayo wag nyo kami tatakutin. Hindi kami matatakot sa inyo, tarantado kayo, kasi alam namin, intindihan namin. Sa amin galing yung power nyo. Sa amin galing. Di ba, isaksak nyo sa kukote nyo, mga politiko. Saksak nyo sa kukote nyo, ikaw, congressman ka, nagsasalita ka, duro-duro kayo. Sa tingin mo natatawa kami? Hindi. Nabubwisit kami. Minita ulo namin. Kayo sa mga senator dyan, mga ang dami-dami yung we will investigate where the evidence leads us. Hindi naman kayo nag-imbestiga. Pinagtatakpan ninyo. Palibasa, kasama kayo sa sindikato eh. Kayo sa Malacanang. Sa tingin nyo, natutuwa kami. Garbo-garbo kayo dyan, gastos-gastos kayo dyan. Ang ganda-ganda ng putya, panay party-party. Natutuwa ba kami doon? Tapos kayo panay ayuda. Hindi nyo sinusulba yung problema ng taong bayan. Tapos kinurap ninyo mga agency ng government. Kinurap nyo AFP, kinurap nyo yung PNP, kinurap nyo yung Congress. Ngayon, NBI. Kinurap nyo Senado. Ano? Sa tingin nyo natatawa kami. Sa tingin nyo, hindi kami umiinit ang ulo. Hindi kami nababagabag. Hindi na nga kami makatulog, kakaisip ng future ng bansa. Kaya, ang katapat ng government, ng might of the government, is the might of the Filipino people. Yari kayo, aanayin kayo, termite. Mate-termite kayo. Yayariin kayo ng taong bayan. Sinasabi ko na sa inyo, once the Filipino people declare a people's martial law, there's no turning back. Do you think we cannot declare a people's martial law? We can. First time in history that it will happen. And it can happen. The people is so pissed off already that yung unang-unang declaration is a declaration of a people's martial law. Sige nga, Bongbong Marcos will declare martial law. Government of the Philippines will declare martial law. You need Congress, the approval of Congress. So I mean, we don't need anyone. We don't need the approval of Congress. We don't need the approval of the Supreme Court. Because yung tatlong power na yan, yung tatlo na yan, galing sa amin. Galing sa taong bayan. Yung bukal nga, galing sa amin. Yung inyo, downstream na. Sangay-sangay sa ilog ba? Sa inyo, pababa na. Sa mga bato-bato, ganon-ganon, yung flowing water na. Sa amin nang galing yung bukal ng kapangyarihan. Tandaan nyo yun. Saan ka nakakita yung tubig nagpo-flow, pakyat doon sa bukal? Hindi. Pababa lagi yan, pababa. Kaya taong bayan, lumalabas, fountain, bukal ng tubig, kung saan yung supply. Lumalabas yung bukal ng kapangyarihan. Nahagip, Presidente, Supreme Court, tsaka Congress. Yan, pinasa namin sa inyo. Binaba, bumababa pa. Armed Services, mga AFP, PNP, yang NBI, pati yung ahensya ng gobyerno, kaya mag-aasta kayo. Mga sekretary, ang astig ninyo, tataas na sweldo nyo. Tapos nun,
Umabot sa Senate, Congress, Supreme Court, lahat yan. Naagusan kayo na kapangyarihan. Pinahiram namin lahat yun. Babawiin namin lahat yan. You piss us off, and we will rise up. The people will rise up. Hindi nyo mapipigil yun. When the people in Mindanao are already arming, ano gagawin nyo? Lulusubin nyo Mindanao? When our Muslim brothers, init na, gustong banata na kayo, hinahinay. Hinahinay lang. Hindi nyo mapipigil eh. Hat na. Nandun yung sa Mindanao, yung mga Muslim brothers natin sa Luzon. Di ba kayo kinakabahan dyan? Ilang libo ang nandyan sa Luzon. Right now. And they are armed. Sinong kakasuhan nyo dyan na inciting to rebellion, inciting to sedition? Sinong Muslim ang kakasuhan nyo dyan? Pagka lahat yan, nagsabay-sabay sila na sinabayan ng taong bayan, you will have a problem. Mga animal kayo. The only way out is good governance. You better drop your stupid na yung arrogant ninyo na mga objective, mga iniisip nyong masama, kawalangian, kademonyo. You better stop it and then you start managing this country properly. Gamitin nyo yung pera ng born out of the taxes, yung earnings ng gobyerno, gamitin nyo sa tama. Magkakaroon na naman ng baha. Magtatagulo na. Anong ginagawa nyo? Nagbabadya yung gera. Nagbabadya yung pagtaas ng bilihin. Wala tayong food security. And here you are. Ginagamit nyo yung resources ng government para sa manhunt ni Bato. Tapos isa-isa nyo pipitikin yung mga senator. Gusto nyo ma-impeach ang hindi. Mga tarantado kayo. Kaya nga, when the people get so pissed off na kayo, may kasalanan, sinasabi sa inyo, the people will rise up, not with candles, and kung anong prayer, no. The people has gone beyond that. The people will rise up fully armed. Because that's the only thing na nakikita nila ngayon. Sinasabi ko sa inyo, I'm saying it loud para may masmasang kayo. Republic of the Philippines, Philippine government, when the people come out armed, it's going to be a French-type revolution. Sinasabi ko na sa inyo, it's gonna be bloody. At kung manlalabang kayo, go ahead. Go ahead. Kayo nagdala sa ganyan hindi kayo makuha sa maayos na salitaan. Tatapatan nyo ng puwersa ng gobyerno. Tarantado kayo. Ilan ba kayo sa gobyerno? Ha? Pag sama-samayin nyo, ilan kayo sa gobyerno? Ha? Yung kakampi nyo. Kung abot ba kayo ng ng milyon, 1 milyon? Tatapatan nyo yung puwersa ng taong bayan. 120 million yan. Kahit kalahati, natulog sa kangkungan yung kalahati, 60 million. Wag na, marami masyado. Yung 30 million. Uy, may 30 million bumoto kay Marcos, 31 million, 32 million kay Inday. Sa tingin ninyo, ilan yung natitira pang bumoto kay Marcos? Kasi, kaya si Marcos nanalo, natanga yung boto ni Inday. Unity nga Ay, nako. Kaya, meron kayong 15 million, 16 million. Lalaban nyo doon sa 32 million, solid. Magpatayan. Ganun na mangyayari. And the armed forces and the PNP will have a headache, migraine. Paano gagawin natin dito? Kasi pinabayaan ninyo. Pinabayaan nyo. Tinulugan nyo. Inisip nyo sweldo. You look the other way around. Inisip nyo pera, paldo-paldo. Inisip nyo kung ano, promotion ninyo. Tingnan nyo, nasaan natin, dinala yung bansa natin. Pucha kayo. Ano ngayon? Ngayon kayo magrarally? Ngayon ko niraralihin ninyo, anong gagawin? Puta. Kung sirang-sira kayo, walang gustong sumunod sa inyo, at iniisip agenda ninyo,
Iniisip maghunta. Anak ng tokwa. Wala, doon nyo bagsak talaga natin yan. Kaya nga ako yoko ng pag-anuhan. Simple lang, para maintindihan nyo. The might of the government, ang itatapat dyan, the might of the Filipino people. Sa tingin nyo, sino mananalo? Sipin nyo, sino mananalo? At pagka nagkaroon ng madugong labanan to, hindi papasok diyan ang mga ibang bansa papasok diyan, lalo na Amerikano, papasok diyan. Just to stop it. Noon nung EDSA 1, para maiwasan na isang madugo na konfrontasyon, labanan, nakialam ang Amerikano. Bye-bye, Marcos Sr. Sa tingin nyo, hindi makikialam ang Amerikano ngayon. Noong 89, nagtatagilid si Cory, nakialam ang Amerikano. Sinalba si Cory Aquino. Kasi gusto nila si Cory eh. Bakit? Ewan ko. Nadidiktahan si Cory eh. So, si Ramos, inaasahan nilang maiupo. Di ba? West Pointer eh. Ay. After Ramos, Erap, nakialam na naman. Kaya wala si Erap, tanggal si Erap, di ba? Pasok si Gloria. Sa tingin nyo, hindi makikialam yung Amerikano. Bakit hindi nakialam yung Amerikano nung kay Duterte? Because he was doing something right. War on drugs. Problema rin ng Amerikano yun eh. War on yung drugs sa drug cartel na pumapasok sa border nila. Kaya wala eh. Tapos pinakyu-pakyu sila ni Duterte. Kaya patauhan sila doon. So ngayon, nakikita ng puti, nakikita nila na si BBM, addict talaga eh. And then yung nangyari doon sa New York, yung Tantoco case, na-implicate doon yung sila Lisa et al. May pinangawakan sila. So, they can allow things to happen for as long as, pero pagka dumating na yung sumobra na ang flex ng muscle ng gobyerno, the people, sa tingin ko, will rise up and then take that power. Take back that power. Gago kayo. Sa amin galing yan. Tapos ginagamit nyo laban sa amin. Ninakawan nyo kami. Walang nakulong. Tapos ngayon, ang tinitira ninyo, yung kaalyado ng taong bayan. Yun ang perception. So, hostile ang government. Kung may natitira pang pagtiwala sa inyo, ewan ko. Pero kahit nga yung pro-BBM aanga-anga na lang talaga dyan. Isipin mo, ninakawan ka, tapos pro-BBM ka. Nantoko ako. Sabihin niya, mahiya naman kayo. Bakit siya? Hindi siya nahiya. No, tapos sasabihin niya na do not lie, do not cheat, do not steal, do not tolerate. O anong ginagawa niya? Sinungaling. Siya naglalay eh. Ilang beses na siya nagsinungaling. Sa tingin niyo, katiwala pa yon pagka nagsisinungaling? Hindi na, di ba? So, ang dyan, hintayin natin bukas ang tignan natin kung ano magiging resulta. Anong oras ba? Kung ano magiging resulta bukas, we are hoping na lalabas yung desisyon ng Korte Suprema regarding the ICC. Let's see kung ano talaga yung nila. Pero ang ang warning ni Justice Marvick Leonen, iba-iba yung opinion nila. Makikita nyo raw iba-iba yung opinion. So, ang tanong lang dyan, ano yung desisyon? Unconstitutional ba o hindi? Kasi that will tell us kung ano yung mangyayari kay Bato at kay Bong at sa ibang general na hinahabol nila. When the US President has said, kahapon pinarinig ko sa inyo, na walang jurisdiction ng ICC at hindi natin gigiba pang American sovereignty. O ito yung ginagawa natin. Uhulihin.
Huliin. Automatic na ngayon. Pagka may ICC warrant of arrest, automatic yan. Implement ng PNP natin tsaka ng NBI. Di ba gago? Nasaan? What happened to our sovereignty? What happened to our Philippine courts? Useless? Di ba pambabastos na yan? Kaya nga, they are using ICC to eliminate yung mga dapat nilang eliminate or yung mga tao na tumataya sa administrasyon na dahil sa meron silang ligaw-ligaw, ang ano dyan is binabalikan si Duterte kasi nasaktan sila. Take for instance yung isa dyang mama, no, na aangas-angas. Pero sobrang galit kay Duterte. Kaya nga, all yung yabang ninyo, mawawala yan when the people rebel. Sinasabi ko sa inyo, ayaw nyong maniwala, sige, good luck sa inyong lahat. Kahit ako hindi kasama dyan, hindi ako sumama dyan, panonorin ko, ganyan lang ako. Popcorn, kain ng kain, popcorn. O pizza pie pa, o sige. Kain ng kain, french fries, kain ng kain. Sige, ano na nangyari? Nagpatayan doon sa ganun. Mayroon doon, hinagisa ng molotov. Ay, puta na, ano talaga. Makakakita kayo ng taong sinisilaban. Makakakita kayo ng mga sasakyan na sinusunog. Makakakita kayo ng ganun. Mahirap kontrolin yun eh. Galit kasi ng taong bayan. The might of the Filipino people gone berserk. Uncontrollable raw rage, unstoppable. Yung bukal, magiging bulkan. No? And everything in its path na dadaanan, sunog. No? Tunaw. Kaya PNP, you better be aware of what is about to happen. Haharangin nyo yung taong bayan, armado. Pag-isipan ninyo maigi kung ano magiging reaction nyo. Ginalit ninyo inabuso ninyo. Yung KOJC pa lang, sobrang abuso yung ginawa na yon. Nananahimik yung mga tao doon. Overkill isang tao. Tapos ngayon, huli nyo si Bato, pipersen nyo, pipersen nyo, tatakutin nyo si Bato, ganyan-ganyan, para matauhan nyo ibang senator. No? Gago kayo si Bantag na, hindi nyo mahuli. Akala ko ba huli ninyo si Bantag? Takot kayo, may enkwentro, no? 1,000 lang yun nandun O 300 lang yata. Palagay natin, round up na natin 1,000. Yung iba, mga headhunter. Yung iba, pukutin ang ulo nyo. Yung nag-identify nga sila kay Bantag, kasi nga galit si Bantag sa droga. Naku. Ba't hindi nyo mahuli si Bantag? Ang lakas-lakas ng loob nyo, tas ang si Bato pa huli ninyo ngayon. Si Bato. PMAyer si Bato. Yung mga mistanga niya naman naglagay, ng manifesto na sumusuporta sila kay Bato. Gusto nyo bang maging kaaway yung PMA Class 86? Pag kinaaway nyo yung Class 86, lilitaw yung mga yearling nila, Class 85. Lilitaw yung mga squad leader nila, Class 84. Lilitaw yung kanilang mga first class kami yon, Class 83. Hindi lahat, tulog, marami sa amin tulog Maraming pag-golf-golf na lang Walang posisyon Pero pagka worst comes to worst, makikita mo, may involved dahil sa kagaguhan ninyo. Tapos doon lilitaw yung kanilang mga second class, 87. Panay mga panay mga valor yan, mga 87. Panay mga hinubog ng digmaan yung mga yan. 87, 88, 89. Uy, klase ni Browner. Klase ni Browner. Mga retirado na yung iba. Yung mga iba dyan, talagang galit pa kay Browner. 89, 90, down the line. Now, yung mga nag-abot-abot sa serbisyo. Kaya nga tinatawag mong kabalyero long gray line. Somehow, may kanya-kanyang nag-abot-abot yan. And kanina, yung usapan namin ni General Blando, kamusta? Huwag kayong chismoso. Yung mga intel, huwag kayong chismoso.
nananahimik yung tao. Kamusta lang, musang sa musang, ano. Hindi ko natanong kay sir kung natatandaan niya yung pangalan nung NPA na binigay niya sa akin, yung surrendery na Chikabeb, no? Hindi naman Chikabeb, na asset, no? Hindi ko naalala. Magkikita kami, mag-uusap-usap kami, kwentuhan, nanghinayang kami parehas, wala na si General Cañeso, kung buhay pa si General Cañeso, it would have been different. Kasi yun, wala nang maraming ek-ek yun, wala maraming salita yun. Pagka pataka ng kanyon yan, putang. Yun yung Black Saturday nga, di ba? He rode the tank. Galing Baguio yan, naiwan ako sa pamilya. He rode the tank, pagbababa niya, nagtanong, kinausap yung mga opisyal, what's the intelligence estimate? Numbers, ilan sila? Weapons. Tapos, what is their position? What are they occupying? Any hostages? Meron, sir. Kasalanan nila, na-hostage sila. Nakatawa si General Cañeso. Ba't sila nagpahuli? When they die, we give them medals. Bang klase. Nandun yung G-Stop.